Alright guys, dito na naman tayo. So meron tayong unit dito, isang Mitsubishi Adventure 4G63 engine, gasoline. Ito po ay service ng LTO. So makikita natin dito na wasak ang kanyang kalagayan dahil tinowing ito papunta rito. So dito makikita natin na kinalikot na yata ito ng ibang kamay, no? Dahil tanggal yung air filter at saka yung hose clip ng ating air intake. So maraming kamay na siguro ang gumalaw nito. Yun lang ay hindi napaandar ng ayos, kaya dinala rito sa atin. Susubukan si Carryworks kung kaya niyang patsambahan ito at kung kaya din ba niyang mapaandar ito, no? So sa trouble na ito guys ay napaka basic lang, dahil dadalawang source lang ang ating titingnan dito. Tingnan natin kung makukuha natin sa unang source na ating titignan, no? So dito guys, no, maririnig nyo na ayaw talaga tumuloy ng andar. Parang may kulang talaga kaya hindi matuloy-tuloy, no, ang andar niya. Pero ganun pa man ay sinubok-subukan pa rin natin na pilitin natin siyang pa-startin, no? Baka sakali. Tsaka mga supplier. At dito guys, dahil ayaw talaga tumuloy ng andar, kaya nagdesisyon na tayo, no, na check upin itong ating pangunahing suspect. Start! Whoop! Okay, napakahina. So yun guys, dahil napakahina ng supply, so ibinaba natin agad yung tangke para mag-inspection tayo, no, sa ating fuel pump. Parang kamukha din to ng ginawa nating Innova guys, no. Hindi ko na binidyo kung paano ibaba dahil napaka basic lang naman itong gawin. So ayan, ito na yung papalitan natin guys, no, itong fuel pump natin. So meron naman agad tayong pampalit dyan at saka samahan natin ng fuel filter. So bale dalawa lang ang papalitan natin. Ito yung bago nating fuel pump at yung ating fuel filter. Kaya wag na nating patagalin. So iposisyon natin sa kanyang housing nitong ating fuel pump. So madali lang to ikabit guys, no, wala siyang o-ring kagaya ng Innova. So dito ay hose lang at saka hose clip, samahan pa ng harness, at diretso connect na po yan sa ating kaha at saka sa ating fuel pump. At dahil ito lang guys ang nakikita nating problema, kaya hindi na tayo nagdalawang isip na palitan itong ating fuel pump ng brand new, no? Dahil sa ang problema ay low pressure yung fuel, kaya wala tayong ibang suspect kung kundi ito lang talagang fuel pump. So yan, madali lang naman ikabit, dalawang hose clip. At dito ay kakabit na natin sa ating fuel tank yung ating bagong fuel pump. At pagkatapos guys ay nakabit na natin yung fuel tank, kaya ating titestingin ngayon yung pressure ng ating fuel, kung pasado na ba sa ating panlasa. Dito ay binunot ko lang muna yung fuel line na galing sa fuel tank papuntang injector. So ito guys, testingin na natin, panoorin yung pressure, no? Dahil sa mag-isa lang tayo dito, kaya estimate na lang natin, no? Ayan, no? Nakikita natin guys yung malakas na pressure na lumalabas dyan sa fuel line papuntang injector. Kaya panoorin natin kung talagang andar na. So dito ay ikakabit na natin siya guys, no, doon sa ating fuel injection. Pagkatapos ikabit ay hapitan lamang yung dalawang G's na tornilyo. Pagkatapos dyan, goods na yan. So moment of truth tayo kung talagang yun ang sira. At doon guys, inarinig niyong tumawa si Carryworks na parang si Ruby Diaz, dahil nakachamba na naman siya, kaya tumawa siya na ganon.
So dito guys, susubukan natin kung one click na nga ba talaga ang gawa ni Carrierworks na pasamba. So dito guys, maririnig nyo na one click na siya. Hindi na siya kagaya kanina na ayaw talagang tumuloy yung andar, no? So sana guys ay makatulong itong video ito na napaka-basic lang naman troubleshootin. So nalaman natin kung ano ang sira, no? May gasolina namang lumalabas pero napakahina. Dahil sa fuel pump lang ang bibigay buhay, sa spray ng injector magkaroon siya ng pressure. Kaya siya talaga yung ating pangunahing suspect, no? So hanggang dito na lang muna guys, no, ang ating video. So maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood po sa ating video. Ito po inyong lingkod, Carrierworks.